Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo nakatira si Lola Iska. Isang matandang mahilig sa ganda at kakikayan. Kahit nasa edad 70 na, mahilig pa rin siyang mag-ayos, magpabango at magsuot ng makukulay na damit. Lagi siyang may pulang lipstick at mamahabang pilikmata na para bang isang dalaga pa rin. Kaya naman tinawag siyang nagmumurang kamyas ng mga tao sa baryo. Ngunit bukod sa kanyang kakaibang kabataan, may isang mas madilim na lihim ang bumabalot kay Lola Iska. Tuwing may bagong dayo sa baryo, may kakaibang gabi ng pagkawala. Si Jomar, isang bagong lipat na karpentero, ang unang nakapansin. Parang ang daming nawawala sa baryong to, bulong niya sa kaibigan niyang si Rico. Si Mang Pepe, wala na. Si Tomas, biglang umalis. Parang kinakain sila ng lupa. Napaisip si Rico. Pansin mo rin ba? Bago sila mawala, lagi silang nakikitang kasama ni Lola Iska. Dahil sa pagdududa, sinundan nila si Lola Iska isang gabi. Nakita nilang pumasok siya sa lumang bahay sa dulo ng baryo. Isang bahay na pinaniniwala ang abandonado na. Tahimik na sumilip sina Jomar at Rico sa bintana. Ang kanilang nakita ay nagpatayo ng kanilang balahibo. Sa gitna ng madilim na silid, naroon si Lola Iska. Ngunit hindi na siya mukhang matanda. Ang kanyang balat ay lumiwanag at unti-unting bumata ang kanyang mukha. At ang kanyang buhok ay pumusyaw. Para siyang dalagang bagong sibol. At sa kanyang harapan, may isang lalaking nakagapos sa upuan. Si Lando, isa pang lalaki sa baryo. Puno ng dugo ang kanyang katawan. Tila hinihigop ang kanyang lakas habang ang mukha ni Lola Iska ay pumipino at lalong gumaganda. Nagsimula siyang humalakhak at sinabi, "Akala niyo ba pangkaraniwan lang akong matanda?" Natuklasan ni na Jomar at Rico ang lihim. Si Lola Iska ay isang balaor. Ang balaor ay isang nilalang mula sa sinaunang alamat. Isang matandang babae na may kakayahang magpatuloy ng kabataan sa pamamagitan ng pagkain ng sigla at dugo ng mga lalaki. Tuwing kabilugan ng buwan, kailangang kumain ng balaor ng isang malakas na lalaki upang manatili siyang maganda at buhay. At sa gabing yon, si Lando ang sunod niyang biktima. Sinubukan ni na Jomar at Rico na iligtas si Lando. Ngunit natuklasan silang dalawa ni Lola Iska. Nagkaroon ng matinding habulan sa loob ng lumang bahay. Nadiskubre nilang ang kahinaan ni Lola Iska ay asin at bawang. Kaya ginamit nila ito upang itaboy siya. Napaslang si Lola Iska. Ngunit bago siya mamatay, bumulong siya ng isang sumpa.
Ang balaor ay hindi natatapos sa akin. May susunod sa aking yapak at hindi mo malalaman kung sino. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik na sa normal ang baryo. Ngunit isang gabi, sa may lumang bahay ni Lola Iska, isang babaeng may pulang lipstick at mahahabang pilikmata ang nagpakita. Siya ay si Aling Marta, isang byuda na kilala sa baryo, at ang kanyang balat ay unti-unting kumikinis. Ngumiti siya at bumulong. Ang kabataan ay hindi dapat mawala, hindi ba? At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.